was here to stay. The foresters cut this tree and boom. They found 10 mga kakaibang bagay na nakita sa loob ng puno. Isa sa mga pinaka nakakagulat na pangyayari sa ating kasaysayan ay ang pagkakatuklas ng mga bagay sa loob ng puno. Iba't ibang mga bagay ang natagpuan sa loob nito at lahat ito ay may itinatagong kahulugan at mga simbolo. Nakapagtataka lang bakit kaya sa puno nila ito inilagay. Kung kaya't sa video na ito ay sama-sama nating tutuklasin ang 10 mga bagay na natagpuan sa loob ng puno. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Ancient weapons. May mga pagkakataon sa kasaysayan na natutuklasan ang mga gamit sa mga hindi inaasahang lugar. Isa na rito ang mga sinaunang sandata na natagpuan sa loob ng puno. Ang mga ganitong discovery ay nagbibigay ng bagong kaalaman tungkol sa pamumuhay, kagamitan at paniniwala ng mga tao noong unang panahon. Ipinapakita rin nito kung paano konektado ang kalikasan sa kultura ng tao noon. May ilang dahilan kung bakit may natatagpuang sandata sa loob ng puno. Una, ritual o seremonya. Sa ilang sinaunang kultura, itinuturing na sagrado ang puno at pinaniniwala ang tahanan ito ng mga espiritu. Maaring iniiwan ang mga sandata bilang alay sa mga espiritu o bilang simbolo ng paghingi ng proteksyon mula sa kalikasan. Pangalawa, itinago sa panahon ng digmaan. Maaaring ginamit ang puno bilang taguan ng mga sandata upang hindi makita o maagaw ng mga kalaban. Sa panahon ng kaguluhan, ang puno ay isang mahusay na taguan dahil ito'y nagtatago ng mga gamit sa natural na paraan. Pangatlo, aksidenteng napunta sa puno. Posibleng iniwan malapit sa puno ang sandata at habang lumipas ang panahon ay unti-unti itong nilamon ng lumalaking kahoy. Ang puno ay may kakayahang yakapin o sumanib sa mga bagay na nasa paligid nito kaya nagiging bahagi na ito ng katawan ng puno. Kaugnay din nito, maraming natagpo ang sandata sa loob ng mga puno sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, sa Europe ay may mga espada mula sa Iron Age at Medieval na nadiskubre sa loob ng mga matatandang puno. Kahit kinakalawang na ang mga ito ay buo pa rin ang kanilang anyo na nagpapakita ng mahusay na paggawa at tibay ng mga kagamitan noon. Isang kilalang halimbawa ay ang pagtuklas ng isang kutsilyo sa loob ng oak tree sa Germany. Ang puno ay tinatayang mahigit 100 taon na. Ayon sa mga eksperto, maaring itinago ang kutsilyo upang protektahan ito mula sa mga kalaban o posibleng ito'y alay para sa isang ritual. Ang ganitong mga sandata ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kultura at pamumuhay ng mga tao noon. Gayun din, ang mga natatagpuang sandata sa loob ng puno ay mahalaga sa pag-aaral ng ating kasaysayan. Number 2, animal remains. Ang pagkakatuklas ng patay na hayop sa loob ng puno ay isang kakaibang pangyayari na nakakagulat at nakakapukaw ng interes. Maraming kwento ang naguulat ng mga hayop tulad ng pusa, aso o ibon na natatagpuan sa mga butas o katawan ng puno. Ang ganitong mga insidente ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga eksperto na pag-aralan ng ugnayan ng kalikasan at ng mga hayop at nagiging inspirasyon din para sa mga pamahiin at alamat sa iba't ibang kultura. Isa sa mga karaniwang dahilan kung bakit nakakulong ang hayop sa puno ay ang paghahanap nito ng ligtas na kanlungan. Maaring pumasok ito sa butas ng puno para magtago mula sa mga predator o masamang panahon. Subalit dahil sa masikip na space ay posibleng na-trap ito at hindi na nakalabas. Sa ganitong kalagayan ay namamatay ang hayop dahil sa gutom, uhaw o kakulangan ng hangin. May mga pagkakataon ding lumalaki ang puno sa paligid ng katawan ng hayop hanggang sa maging parte ito ng kahoy. Isang halimbawa nito ay ang natagpuang aso sa loob ng isang puno ng chestnut sa Georgia, USA noong 1980s. Ayon sa mga pag-aaral, tumakbo ang aso mula sa mga mangangaso at nagtago sa butas ng puno. Sa kasamaang palad ay naipit ito at namatay sa loob. Pagkalipas ng maraming taon ay napanatili ang katawan nito dahil sa pagkatuyo at pagiging bahagi na ng puno. Samantala, ang katawan ng hayop ay hindi agad naaagnas dahil kakaunti ang hangin at moisture sa loob ng puno. Kapag ganito ang kondisyon ay mabagal ang pagbulok ng laman. Bukod dito, may ilang uri ng puno tulad ng oak at chestnut na may tanin. Ito ay isang kemikal na kayang pumigil sa mabilis na pagkaagnas. Sa ganitong proseso ay nagiging parang mami ang bangkay ng hayop na parang inilagay ito sa isang natural na kabaong. Sa kabilang banda, sa maraming kultura ay binibigyan ng symbolic meaning ang ganitong pangyayari. Sa Pilipinas at ibang bahagi ng Asya ay may mga paniniwalang malas o babala ang makakita ng patay na hayop sa loob ng puno.
May mga kwento ring nagsasabing ang mga hayop na ito ay maaaring isinumpa o sinaniban ng kaluluwa. Number 3. Coins and treasures. Ang pagkakatuklas ng mga coins o kayamanan sa loob ng puno ay isang kakaibang pangyayari na kadalasang bahagi ng mga kwentong bayan at alamat. Marami ang naniniwala na ang ganitong discovery ay may dalang swerte o misteryo. Sa ilang lugar, ito ay itinuturing na simbolo ng biyaya, habang sa iba naman ay may mga babala na maaaring may sumpa o masamang kapalaran na kaakibat ang kayamanang ito. Ngunit paano nga ba napupunta ang kayamanan sa loob ng puno? Iba't iba ang dahilan kung bakit maaaring matagpuan ng coins o yaman sa loob ng puno. Noong unang panahon ay ginagamit ng mga tao ang mga puno bilang taguan ng mahahalagang bagay, lalo na kapag may digmaan o kaguluhan. Pinaniniwalaan na ang pagbaon ng yaman sa puno ay nagpoprotekta rito laban sa mga magnanakaw o mananakop. Sa ibang kultura, ang paglalagay ng coins sa puno ay isang paraan ng pag-aalay sa mga espiritu ng kalikasan. Ginagawa ito upang humingi ng swerte at kasaganaan. Halimbawa, sa ilang bahagi ng Europe may mga tinatawag na coin trees, kung saan ang mga tao ay nagsisingit ng mga coins sa mga bitak ng puno para humiling ng magandang kapalaran. Sa Pilipinas naman ay may mga alamat na nagsasabing ang mga engkanto o diwata ay nagtatago ng kayamanan sa loob ng mga puno. Ayon sa mga kwento, ang yaman na ito ay maibibigay lamang sa mga taong mabuti ang kalooban at marunong gumalang sa kalikasan. Dagdag pa rito, madalas na bahagi ng mga alamat ang mga mahiwagang nilalang tulad ng diwata o engkanto na nagbabantay sa mga kayamanang nakatago sa puno. Sinasabi sa ilang kwento na kapag ang yaman ay kinuha ng walang pahintulot o walang paggalang, ay maaring magdala ito ng kamalasan o problema sa buhay ng kumuha. Sa kabila nito, may mga kwento rin na nagsasabing ang taong may mabuting puso ay maaring gantimpalaan ng mga espiritu ng kalikasan. Pinapakita sa mga alamat na ang kayamanang ibinibigay ng kusa ay simbolo ng pagpapala at dapat itong gamitin ng may pag-iingat at respeto. Maliban sa mga kwento at alamat ay may mga makatotohanang paliwanag kung bakit maaring may mga coins o yaman sa loob ng puno. Ang ilang puno ay nagkakaroon ng bitak o butas dahil sa pagkatuyo o pagtanda. Maaaring sinamantala ito ng mga tao noon bilang taguan ng mahahalagang bagay. Number 4. Human remains. Ang natagpuang bangkay sa loob ng puno ay isa sa mga kakaibang kwento ng krimen na nag-iwan ng maraming tanong. Dahil sa hindi pangkaraniwang paraan ng pagtatago sa katawan, ito ay nagdulot ng interes at takot. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa kung paano at bakit ito nangyari. Ngunit hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang kaso. Noong 1943 ay 4 na batang lalaki ang naghahanap ng mga ibon sa kagubatan ng Hagley Woods sa Worcestershire, England. Sa kanilang paglalaro ay napansin nila ang isang malaking puno ng elm. Nang silipin nila ang loob nito ay laking gulat nila nang makita ang isang skull. Sa masusing pagsilip ay nadiskubre nila ang buong kalansay ng isang babae kasama sa mga natagpuan ng sapatos, damit at ilang personal na gamit. Agad nilang iniulat sa mga autoridad ang kanilang nakita. Sinuri ng mga investigador ang katawan at natukoy na matagal nang nandoon ang bangkay. Mahirap nang malaman ng eksaktong dahilan ng pagkamatay dahil sa kalumaan ng mga bangkay, kung kaya't naging palaisipan kung paano napunta ang babae sa loob ng puno. Dahil sa kakaibang lokasyon ng katawan ay maraming kwento at teorya ang umikot. Ayon sa ilang kwento, ang babae na tinawag na Bella ay maaaring isang espiya noong World War II. May iba naman na nagsasabi na siya ay biktima ng isang ritual o kulto na may kaugnayan sa occultism. Batay sa pagsusuri, mukhang siya ay nasakal bago siya ipinasok sa puno. Ito ang nagbigay ng ideya na maaari siyang pinatay bago itago ang katawan sa puno upang hindi agad matagpuan. Samantala maraming dahilan kung bakit maaaring itago ang katawan sa loob ng puno. Naniniwala ang mga eksperto na ito ay ginawa upang maitago ang krimen at hindi madaling madiskubre ang bangkay. Sa loob ng puno ay mabagal ang pagkatuyo at pagkabulok ng katawan dahil kakaunti lang ang hangin at tubig na nakakapasok. Dahil dito ay maaaring ilang taon na ang nakalipas bago tuluyang natuklasan ang katawan. Noon ay kulang pa ang technology para matukoy agad ang pagkakakilanlan ng mga biktima, kung kaya't lalo pang naging mahirap lutasin ang kaso ni Bella. Pero ngayon ay mas advanced na ang technology sa forensics. Gumagamit na ng DNA testing at facial reconstruction ng mga eksperto para masubukang kilalanin ang mga biktima sa mga lumang kaso. Number 5. Documents and letters. May mga pagkakataon na natatagpuan ang mga liham at dokumento sa loob ng mga puno.
Ang mga ganitong kwento ay nagbibigay ng kakaibang feelings dahil naglalaman ang mga ito ng mensahe, alaala o lihim mula sa nakaraan. Maraming dahilan kung bakit nagtatago ng mga sulat sa puno. Maaaring para sa kaligtasan, pag-ibig o simpleng pagpapanatili ng isang mahalagang alaala. Dahil matibay at tumatagal ang mga puno, ay nagiging ligtas ang mga ito na taguan ng mga bagay na nais itago. Noon pa man ay ginagamit na ang puno bilang taguan ng mga bagay na mahalaga. Sa panahon ng digmaan, halimbawa, ang mga sundalo ay naglalagay ng mga liham sa mga butas ng puno upang maiwasan itong makita ng kaaway. Mahalaga ang ganitong paraan dahil sa mga panahong iyon, ang mga liham ay may dalang mahahalagang impormasyon. Hindi lamang sa digmaan nagtatago ng liham. Sa ibang pagkakataon ay ginagamit din ng mga tao ang puno upang itago ang mga personal messages. Halimbawa, may mga magkasintahan na naglalagay ng kanilang mga sulat sa puno bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Minsan naman, ang mga tao ay naglalagay ng mga lihim na mensahe na nais nilang itago mula sa iba, tulad ng mga sulat ng pag-ibig o pangarap na hindi nila masabi sa iba. Isang kilalang kwento ay noong matuklasan ng isang liham mula sa ikalawang digmaang pandaigdig sa loob ng isang puno sa Europe. Isinulat ito ng isang sundalo para sa kanyang pamilya, ngunit hindi ito naipadala dahil sa digmaan. Makalipas ang maraming taon ay natagpuan ng isang tao ang liham at naibalik ito sa pamilya ng sundalo. Nang mabasa nila ito ay naging emosyonal sila dahil nabigyan sila ng pagkakataong marinig ang huling mga salita ng kanilang mahal sa buhay. Bukod dito, mayroon ding mga kwento tungkol sa mga magkasintahan na nagtatago ng sulat sa loob ng puno bilang tanda ng kanilang pangako. May ilang natagpo ang love letters na naglalaman ng mga pangako na hindi natupad o mga damdaming hindi naipahayag. Number 6. Artifact and Relic. Ang artifact at relic ay mga bagay mula sa nakaraan na may mahalagang kwento. Kapag ang mga ito ay natagpuan sa puno, ay nagiging mas kakaiba at espesyal ang kanilang halaga. Ipinapakita rin nila kung paano namuhay at naniwala ang mga tao noon. Ang ganitong mga discoveries ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa ating kultura at kasaysayan. Samantala, ang artifacts ay mga bagay na ginawa o ginamit ng mga tao noon para sa pang-araw-araw na gawain o seremonya. Kasama rito ang mga kagamitan tulad ng kutsilyo, clay pot, jewelry o palamuti. Kadalasan ay natatagpuan ang mga ito sa mga archaeological excavation, pero may mga pagkakataong natutuklasan din sila sa mga puno. Kung ang isang artifact ay natagpuan sa puno, ay maaring itinago ito roon upang ilayo sa mga kaaway o bilang bahagi ng isang ritual. Halimbawa, ang isang jewelry ay maaaring inilibing sa puno bilang alay para sa mga espiritu. Ang mga artifact ay nagpapakita kung paano namuhay ang mga tao noon, kung ano ang kanilang mga kagamitan at kung ano ang mahalaga sa kanila. Sa kabilang banda, ang relic ay mga bagay na may kaugnayan sa relihiyon at itinuturing na sagrado. Halimbawa, maaaring ito ay mga rosaryo, krus, maliit na rebulto o bahagi ng katawan ng isang santo. Sa maraming kultura, ang mga relic ay pinaniniwalaang nagdadala ng proteksyon at blessings. Kapag natagpuan ang relic sa puno, ay maaaring ito ay itinago para sa proteksyon o bilang bahagi ng isang ceremonial activity. Sa panahon ng pananakop sa Pilipinas, ay may mga pagkakataong itinatago ng mga ninuno natin ang mga sagradong bagay sa puno upang hindi ito sirain ng mga mananakop. Nagiging ligtas na imbakan ng puno para sa mga ganitong bagay dahil mahirap itong makita at galawin. Gayun din naman, habang lumalaki ang puno ay natatakpan at napoprotektahan nito ang mga bagay na nasa loob o ugat nito. Dahil dito ay nananatili ang mga artifacts at relics sa maayos na kondisyon kahit lumipas ang panahon. Sa ganitong paraan ay nagiging posible rin ang pagtuklas ng mga ito sa hinaharap at nagiging tulay ito upang mas maunawaan natin ang ating nakaraan. Kapag natagpuan ang mga artifacts at relic ay maingat na sinusuri ng mga eksperto ang kanilang material at edad. Ginagamit din nila ang mga makabagong kagamitan tulad ng carbon dating upang malaman kung gaano katagal na itong ginawa. Soldier's equipment. Ang pagkakatagpo ng gamit ng sundalo sa puno ay isang pambihirang pangyayari na nagdudulot ng interes at maraming tanong, katulad ng paano ito napunta doon, kanino ito galing, ano ang kwento sa likod nito. Ang ganitong mga bagay ay may dalang alaala ng digmaan at mga sakripisyo ng mga sundalo na maaring magbigay linaw sa bahagi ng kasaysayan. Samantala, maraming dahilan kung bakit natagpuan ang gamit ng sundalo sa puno.
Posibleng naiwan ito habang tumatakas o nagmamadali sa labanan. Sa panahon ng digmaan ay kailangang bitawan ng sundalo ang ilang gamit para gumaan ang dala at mas madali silang makatakbo o umatras mula sa kalaban. Dahil sa takbo ng laban ay maaaring hindi na niya nakuha muli ang iniwang gamit. Gayun din naman, ang isa pang posibleng dahilan ay itinago ito ng sundalo para hindi makita ng kalaban o ninuman. Marahil ay inisip niya itong balikan pero hindi na nagkaroon ng pagkakataon dahil sa pagkamatay o pagkakadakip. Sa paglipas ng maraming taon ay lumaki ang puno at tila binalot ang gamit, kaya natagpuan ito sa loob ng katawan ng puno. Dagdag pa rito, ang mga gamit ng sundalo ay may dala ring kwento tulad ng mga kwento ng hirap, tapang at sakripisyo. Ang mga ito ay maaring mga helmet, bag, medals, journal o iba pang kagamitan sa militar. Kahit lumang-luma ito, bawat gamit ay nagsasabi ng istorya tungkol sa buhay ng sundalo at kung anong uri ng laban ang kinasangkutan niya. Kung makikilala kung kaninong gamit ito, ay maaari itong magbigay linaw o sagot sa mga pamilyang matagal nang naghahanap ng kanilang mahal sa buhay. Bukod sa pag-alala sa sundalo, ay nagiging daan din ito upang kilalanin ang kanilang nagawa at magbigay pugay sa kanilang sakripisyo. Sa katunayan, kapag may natagpo ang gamit ng sundalo, ay nagdudulot ito ng interes sa komunidad. Maraming tao ang gustong malaman ng kwento sa likod ng mga gamit na ito. Maaring maging bahagi ito ng mga exhibits sa museum o lesson sa paaralan para mas maunawaan ng mga tao ang mga kaganapan sa nakaraan. Ang mga ganitong bagay ay nagiging tulay rin upang mas mapahalagahan ng mga tao ang kasaysayan at ang serbisyo ng mga sundalo. Musical instruments. Ang pagtuklas ng mga musical instruments sa loob ng puno ay isang kakaibang pangyayari na nagdudulot ng pagkamangha. Pinapakita nito kung paano nagkakaugnay ang kalikasan, sining at kasaysayan. Samantala ay kadalasang mga instrumentong yari sa kahoy ang natatagpuan sa loob ng puno tulad ng drum, flute o gitara. Dahil ang mga puno ay tuloy-tuloy na lumalaki ay may posibilidad na lamunin o balutin ng kahoy ang mga bagay na iniwan sa loob o malapit sa kanila. Ang mga instrumentong gawa sa kahoy ay madaling maging bahagi ng puno dahil mula rin ito sa likas na materyal. Minsan ay hindi buong instrument ang natatagpuan kundi bahagi lamang nito, gaya ng katawan ng gitara o drum. Gayun din naman ay may ilang posibleng dahilan kung bakit may mga instrumentong napupunta sa loob ng puno. Maaring inilagay ito ng mga sinaunang tao bilang alay sa kalikasan. Noon ay naniniwala ang mga tao na ang mga puno ay sagrado at tahanan ng mga espiritu. Nag-aalay sila ng mga gamit tulad ng musical instruments bilang tanda ng respeto at pasasalamat. Posible rin na ang mga instrumento ay inilagay sa butas ng puno at sa paglipas ng panahon ay naipit at kinain ng kahoy habang lumalaki ito. May pagkakataon din na baka itinago lamang ito sa puno at nakalimutan na ng mga tao. Sa maraming kultura tulad ng sa Pilipinas, ang mga puno ay itinuturing na tirahan ng mga engkanto at diwata. Dahil dito ay nagkakaroon ng espesyal na kahulugan ang mga instrumentong natatagpuan sa loob ng puno. Maaaring ginamit ang mga ito sa mga ritual at seremonyang may kaugnayan sa kalikasan. Sa mga alamat at kwento ay sinasabing ang tunog mula sa mga instrumentong ito ay may kapangyarihang mangakit o magpagaan ng loob ng mga nilalang sa kalikasan. Bukod dito, ang mga instrumentong ito ay simbolo rin ng pagpapasa ng kultura at tradisyon mula sa mga naunang henerasyon patungo sa kasalukuyan. Candles and altars. Ang kandila at altar na makikita sa ilalim o paligid ng puno ay may mahalagang kahulugan sa tradisyon at paniniwala ng mga Pilipino. Sa maraming lugar, ang puno ay itinuturing na tirahan ng mga espiritu o engkanto. Ang paglalagay ng kandila at altar ay tanda ng paggalang at paghahandog para sa kanila. Sa pamamagitan ng mga ritual na ito ay humihiling ang mga tao ng proteksyon, tulong o biyaya. Samantala, ang pagsisindi ng kandila ay mahalagang bahagi ng maraming ritual. Sa ilalim ng puno, ang kandila ay ginagamit bilang simbolo ng liwanag at nagpapakalma sa mga espiritu. Pinaniniwalaan din na nagbibigay ito ng kapayapaan at nagtataboy ng masasamang energy. Iba-iba rin ang kahulugan ng bawat kulay ng kandila. Ang puti ay para sa kapayapaan, ang green ay para sa kasaganaan, at ang pula ay para sa proteksyon. Sa pagsisindi ng kandila ay nagpapakita ang mga tao ng dasal at paggalang sa mga nilalang na naninirahan sa kalikasan. Subalit, ang altar naman ay inilalagay malapit sa puno upang paglagyan ng mga alay tulad ng pagkain, bulaklak o inumin. Ginagawa ito bilang pasasalamat o paghingi ng tulong sa mga espiritu.
Madalas din itong bahagi ng panata, lalo na kapag may hinihiling o nais ipagpasalamat ang isang tao. Sa pamamagitan ng altar ay umaasa ang mga tao na manatiling maayos ang kanilang relasyon sa mga spiritual beings at maiwasan ng anumang kamalasan. Kaugnay nito ay maraming Pilipino ang naniniwala na may mga puno tulad ng balete na tinitirhan ng mga engkanto o lamang lupa. Upang maiwasan ng galit ng mga ito ay nag-aalay ang mga tao ng kandila at nagtatayo ng altar bilang tanda ng paggalang. Pinaniniwalaan din nila na ang mga ritual na ito ay makakatulong para makaiwas sa sakit, aksidente o iba pang kamalasan. Ipinapakita rin nito ang takot at pagrespeto sa mga spiritual beings na maaring makaapekto sa kanilang buhay. Ngunit kahit sa modernong panahon ay makikita pa rin ang ganitong mga ritual. Sa mga Katoliko ay mahalaga ang pagsisindi ng kandila bilang bahagi ng dasal at paghingi ng patnubay. Sa mga traditional communities, ang pag-aalay ng pagkain o kandila ay paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng kalikasan. Ginagawa rin ito upang ipakita ang pasasalamat at paghingi ng basbas. Sa ganitong paraan ay umaasa ang mga tao na magdudulot ito ng swerte at kaligtasan. Miniature figurines. Ang mga miniature figurines ay maliliit na figure ng tao, hayop o iba't ibang bagay. Madalas silang ginagamit bilang laruan, dekorasyon o bahagi ng mga ritual at tradisyon. Samantala, sa maraming kultura, ang puno ay simbolo ng buhay at tahanan ng mga espiritu. Dahil dito ang paglalagay ng mga figurine sa puno ay maaring paraan ng pag-alay o paghingi ng proteksyon mula sa kalikasan o mga spiritual beings. Sa Pilipinas ay pinaniniwalaang ang mga puno tulad ng balete ay tirahan ng mga engkanto at diwata. Maaring ang mga figure ay iniwan bilang tanda ng paggalang o paghingi ng gabay mula sa mga espiritu. Sa ibang pagkakataon ay ginagamit ito upang humiling ng swerte o proteksyon para sa sarili at pamilya. Kaugnay nito, ang mga figurine ay gawa sa iba't ibang materials gaya ng kahoy, bato, clay o metal. Sa sinaunang panahon ay ginagamit ang mga ito sa mga ritual, seremonya o bilang dekorasyon sa mga tahanan. Mayroon ding mga figurine na simpleng laruan ng mga bata na iniiwan sa mga puno habang sila'y naglalaro. Sa modernong panahon ay nagiging bahagi rin ito ng urban art o malikhaing sining, kung saan ang mga tao ay naglalagay ng mga figurine sa mga public places upang maghatid ng kakaibang karanasan at mensahe sa iba. Sa iba't ibang lugar sa mundo ay may mga ulat tungkol sa mga miniature figurines na natagpuan sa mga puno. Sa Europe ay may mga figurine ng mga engkanto na iniwan sa mga kagubatan bilang bahagi ng mga alamat at kwento ng kababalaghan. Sa Pilipinas naman ay natagpuan ang mga figurine sa mga puno ng balete. Sa katunayan, ang paggawa ng mga miniature figurines ay bahagi ng sining at kultura ng maraming komunidad. Sa mga tribo ay itinuturo sa mga kabataan ang paggawa ng mga ganito upang maipasa ang kanilang mga tradisyon at kwento. Ang bawat figurine ay may kahulugan at maaaring ito'y tanda ng pag-asa, proteksyon o alay. Sa ibang kultura, ang paglalagay ng mga figurine sa puno ay nagpapakita ng paniniwala sa pagkakaroon ng koneksyon sa pagitan ng tao at kalikasan.